Ang sakit po ba ng ulo nararamdaman nyo ay parang naninigas na mabigat at parang iniipit sa batok? Lagi ang sakit, di ko po ma-explain na maayos. Kaya may healing crisis ba sa pag-take ng malunggay Diyos nyo? May mga pagkain ka bang iniiwasan nun para hindi lumala ang iyong hilo? Boss, ano ba gawin pag hilong-hilo ka na talaga? At tumataas din ba ang blood pressure nyo tuwing inaatake kayo? Bakit pabalik-balik ang panic attack? Ano po dahilan bakit bumabalik? So sa ngayon guys, gagawin po natin ay magsasagot po tayo ng mga katanungan kasi sobrang dami na po ang mga nagtatanong na hindi ko po nasasagot minsan. Hindi ko po nasasagot sa chat nila, sa text, so may tumatawag man. Kaya ayun po, gagawa po tayo ulit ng mga videos para masagot po natin yung mga katanungan nila. So bago ako po mag-umpisa, pakisuyo naman po na paki-share po ang video na ito, paki-like, at kung may nais po kayong itanong, mag-comment po ulit kayo kung magawa po natin ng video. Medyo marami-rami po ito guys yung sasagutin natin na tanong. Kuya, may healing crisis ba sa pag-take ng malunggay Diyos nyo? Opo, mayroon po yun. Bale, ang sa akin, yung nangyari po sa akin yan, nung unang take ko po, sumakit po yung tiyan ko, nahilo po ako, tapos nadudumi po ako, pasintabi po sa mga kumakain. Nadudumi po ako nun. Kumbaga, kung dati medyo hirap ako sa pagdumi, umabot ng 2 days, yun nung pag-inom ko nun, yun po. Halos nagdudumi po ako ng 2 beses sa loob ng isang araw. Kaya doon ko po napatunayan na magandang epekto ng malunggay juice. Kaya ngayon po, may healing crisis po talaga siya. Ipaparanas niya rin po sa inyo yung mga sintomas, kung may anxiety man po kayo, ipaparanas niya po yan. Sa akin, umabot din po ng mga 3 days, mga ganun po ang tagal. Kaya yun po, may healing crisis po yan. Hello po, bakit pabalik-balik ang panic attack? Ano po dahilan bakit bumabalik? Mag 2 years na ako nakakaranas ng anxiety. Last na atake ko po, December 2023. Bumalik po ngayong May 2024. Ano po kasi yon? May mga posibilidad naman talaga na pwede pong bumalik yung anxiety nyo. Pwede pong bumalik yung mga panic attack, yung mga nararamdaman nyo nung kasagsagan nyo ng unang nagkaroon kayo ng anxiety. Pwede po yun. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, sa mga ganong sintomas, dapat talaga papaghandaan nyo po yan. Kasi hindi sa lahat ng oras ay okay po tayo. Dumadanas po tayo ng mga pagsubok o di kaya problema o mga isipin natin. Kaya pag na-stress po yung isip, siguro bumabalik. Pero sa akin, awa ng Diyos, hindi naman. Minsan dumadaan din naman ako sa mga problema. Pero ngayon, nalalagpasan ko po yan. Kaya maaari po talaga siya na bumalik o magpaparamdam sa inyo muli. Kuya James, ask ko lang po, ang sakit po ba ng ulo nararamdaman nyo ay parang naninigas na mabigat at parang iniipit sa batok? Lagi ang sakit, di ko po ma-explain na maayos kasi iba po talaga sa pakiramdam. Sa akin po kasi ganun nararamdaman ko halos araw-araw, lalo na paghapon po may kasama din pong hilo na parang wala sa balance. Yan po kasi yung mga nabanggit nyo po, kagaya ng sakit ng ulo, hilo, nawawala kayo sa balance. Talagang kasama po yan sa sintomas ng anxiety. Kaya nga po, mas maganda kasi hindi po kita na ng details, mas maganda kasi pag nakapagpa-check up na po kayo. Dumaan po kayo sa mga laboratory. Pag normal, pwede po natin talaga yan na i-address na galing po talaga sa anxiety ninyo, sa anxiety disorder nyo. Kaya mas maigi po na magpa-check up muna. Para yun po, matukoy natin na dala lang po yan ang anxiety disorder. Kasi nga po, yung mga nababanggit nyo na sintomas na yan, kasama po yan sa sintomas ng anxiety. Opo, ay yung sakit ng ulo naman kasi gumagapang po yan hanggang dito. Napakasakit. Matagal ko dati naramdaman yan yung una. Kasi sa sobrang stress po yan, sa sobrang pag-iisip nyo ng mga sintomas, mga nararamdaman mo, kaya ganun. Kaya pag sumakit ang ulo mo, di ba, may stress ka, lalong sasakit kasi na-stress ka eh. Lalong nahihirapan yung utak mo, mga ganun. Hello po Kuya James, silent viewer nyo po ako. Mostly po, naranasan ko po lahat yung sintomas ng anxiety. Doon po sa mga previous video nyo, may ask lang po ako Kuya James. Kasi po, nadala din po ako sa ER. Dahil din po ako makahinga. Tapos masikip ang aking dibdib. Pero normal naman ECG ko.
Tapos po sa 2D ko, okay din naman, pero sa lab ko po, may nakita po doon na may fatty liver po ako. Tapos medyo mataas din po cholesterol ko. Pero di naman po sobra taas talaga. Pero madalas po ako atake ng nervyos ko po, kuya. Naapektuhan din po paghinga ko po. Sign po ba ito ng anxiety? Yes. Ayan naman. Yun nga po, nasabi mo normal ang mga lab test mo, ECG or 2D echo. Kasi yan ang mga dahil nahihirapan kayo minga. Normal po yun. Kasi kung tutusin, dumaan ka naman sa 2D echo, normal. Pero kung may fatty liver ka, iba naman po, wala naman po sintomas sa ganun yata. Hindi ako sure kasi hindi ko alam ang sintomas ng fatty liver. Pero palagay ko, ano po ito? Nervous lang po itong sa inyo. At saka sa cholesterol, okay lang naman po yan. Normal talaga na tumataas kasi sa kasi natin yun, sa healthy lifestyle, yung sa kinakain po natin sa araw-araw kaya tumataas yung cholesterol. Pag mataas kasi yung cholesterol, mataas din po yung BP natin yan, mga ganun. Sama-sama yan At saka blood sugar, mataas. Kasi sa akin, danas ko po yan, tumaas yung BP ko, high blood, daw. Sabi ng doktor, tumaas yung cholesterol ko, tumaas yung blood sugar ko, yun. Kaya naresetahan ako ng mga gamot. Pero hindi ko naman ininom. Healthy lifestyle lang po ang kailangan doon. Iwas sa mga pagkain na alam mong bawal, matataba, matatamis, maalat, at saka maasim. Bawal po yun, lalo na may fatty liver. Yun po. Sir, tumataas din ba ang blood pressure nyo tuwing inaatake kayo? Opo, yan naman talagang naaapektuhan. Kasi once na inaatake kayo ng nervyos, di ba nandun na yung kaba, takot, pag-aalala. Siyempre yung BP mo tataas talaga yan. Kasi alam mo ng mga ganyan na kinakabahan ka na kasi kumakabog na yung dibdib, magpa-BP ka. Ang taas ng BP mo niyan, hindi normal. Kasi nga, natatakot po kayo, kumakabog dibdib nyo. Kaya normal po na tumataas talaga ang blood pressure. Kasi sa akin dati tumataas Umabot po ng 160/100. Yun po yun. Boss, ano ba gawin pag hilong-hilo ka na talaga? Sana manotice, boss. Alam mo kasi sa hilo, kung tutuusin, pag sumumpong talaga yan, nasa 24/7 po yan. Ang hilo na yan. Kaya nga po ang ginagawa ko dyan, pag nahihilo ka, pabayaan mo lang. Yung feeling mo magkukulaps ka na, feeling mo matutumba ka, pag nahihilo, feeling mo yung parang dinuduyan-duyan ka. Feeling mo hindi mo na magagawa yung gusto mo. Mga ganon. Napaka-normal talaga yun sa may anxiety. Ang ginagawa ko dyan, hayaan mo lang. Basta ang isip mo, relax lang lagi. Yung parang feeling mo, wala kang pakialam sa nararamdaman mo sa hilo. Feeling mo, hindi mo siya pinapansin. Pero sige, bahala ka, hilo ka kung hilo. Mga ganon lang. Masanay ang utak mo. Masanay yung sarili mo na ganon. Na lagi mo siyang ini-ignore. Mawawala po siya, magsasawa siya kasi isip lang po natin talagang kalaban sa hilo na yan. Ganun lang po ang gagawin nyo. Lagi relax, huwag mo intindihin, hayaan mo hilo-hilo yan. Wala namang kwenta yan Ganun lang yan, paulit-ulit lang. Nagka-kidney stone ka rin ba, idol? Upo dati, nagka-kidney stone po ako. Alam nyo po anong ginamot ko doon? Miracle Tree lang po. Uminom ako ng Miracle Tree 1 linggo. Yung dahon na mapait, yun po ang ininom ko noon. Nawala siya. Sa akin, operahan ako noon. Naka-schedule nga po akong operahan noon, pero nawala po siya nung uminom ako ng Miracle Tree. Tapos, lagi po ako nagbubuko. Pag tuwing umaga, buko po. Yun, nakakatulong. Kaya nawala, hindi po ako natuloy na operahan. Natunaw po yung bato. Ano po ba ang bawal na pagkain sa anxiety? Kung tutuusin po, walang bawal. Pero, napakarami ang dapat nating iwasan. Kung iba nga, nagsasabi, huwag na raw tayo kumain kasi halos lahat iwasan, lahat bawal. Di naman yun. Ako, kain din naman ako ng kain. Iwasan mo lang talaga yung mga mamantika, na matataba na yan, masyadong maalat, yan. Yun po ang iwasan nyo. At saka yung mga pagkain, basta yung mga pagkain na yung gumagawa ng takot sa inyo, yung nakakapagpa-trigger ng isip nyo, yun po, medyo iwasan mo muna. Kung sakali na lumakas na yung loob ninyo, doon nyo na po umpisahan na itry siya. Doon mo na subukan kung hanggang saan na yung atapang mo, lakas ng loob mo, kung kaya mo na kainin yung mga yun. Pag hindi na mag-trigger sa inyo, di tuloy-tuloy mo na. Ganun lang po yun. Normal po ba sa may anxiety lagi po sinisikmura, Kuya James? Opo, pwede rin kasi kasama po sa sintomas yan Ang sinisikmura lagi dahil yan po sa acid, lalo na pag umaga,
Yung tuwing umaga na parang may malapot na laway sa sa lalamunan mo, tapos nagsusuka ka, nagduduwal ka ng lalo na makulay green. Yan po, acid po yan. Yan po ang dapat nyong iwasan. Yung mga maasid na pagkain. Normal po yun, sinisikmura. Kaya ako, ang ginagawa ko yan tuwing umaga, mainom pa ako ng mainit na tubig nung dati. O di kaya yung maligamgam. Basta yung init na kaya nyo lang inumin, huwag naman masyadong mainit. Basta yun lang po ang ginagawa ko nun. Pwede nyo po sundin, mas maganda kasi tuwing umaga, kainom kayo ng isang basong mainit na tubig. Yan lang po. Kuya, kailan po ba kinakailangan magpatingin sa psychiatrist? Kasi po tulad ko, wala na po akong takot. Pero lagi pong may symptoms. 1 year na po ito sa akin, pero nagagawa ko ng mga gusto ko. Kahit masama ang pakiramdam ko, kailangan ko po ba magpa-psychiatrist? Nakadepende po yun. Kung ang mga sintomas mo sobra-sobra, o di kaya talagang nahihirapan ka sa sintomas mo, pwede po kayo magpa-psychiatrist. Nasa sa inyo na po yun, kayo naman pong nakakaramdam yan. Pero kung kaya nyo po, ganito, kung minor lang naman yung mga sintomas nararamdaman, kasi hindi naman talaga totally mawawala agad Matagal bago mawala. Malay mo, paunti-unti lang yan mawala. Kung dati nga, nalagpasan mo ang sobrang takot, sobrang natatakot kayo sa sintomas na yun, kung nalagpasan nyo rin naman, ngayon medyo slight na lang, baka kayanin mo naman po. Kaya pwede siguro hindi ka na magpa-psychiatrist. Nasa sa inyo na po yun. Pero pag nahihirapan po kayo, pwede pa kayo magpa-psychiatrist. Sir, paano kung high blood po ako, pero may maintenance po ako, okay lang po ba yun? Maintenance sa high blood, kaya gaya po ng mga losartan, amlodipine, o anong sa mga high blood. Mas maganda naman po kasi, depende po sa tao nyo yan. Kung medyo may edad na po talaga kayo, sundin nyo po yung doktor nyo. Kaya nga tinatawag maintenance yan para makontrol po yung at ma-maintain po yung dugo nyo dahil high blood po kayo. Pero kung kabata-bata nyo pa, tapos mag-maintenance na kayo ng mga ganun, wag. Para sa akin depende po sa inyo yun. Nasa sa inyong na po yun, desisyon. Hindi ko po madidesisyonan yung nasa isip ninyo. Pero ito lang masasabi ko kasi ako dati nirestahan din ako ng maintenance, high blood, losartan. Sa cholesterol ko, atorvastatin. Tapos yung sa blood sugar ko, metformin. 3 po yun. Pero hindi ko naman ininom, ba't nag-okay naman, di ba? Kasi bata pa ako Ganun po yun. Pwede nyo pong hindi inumin pag batang-bata pa kayo. Kasi hindi naman kayo high blood Dala lang po yata ng nervyos ninyo. Kuya James, naramdaman nyo rin po ba yung parang nangangati sa loob ng katawan o parang nakikiliti? Ay, ako hindi. Pwede rin kasi yan na talagang katang-isip ninyo, imagination ninyo, mga ganun po ang nangyayari. Hindi ko pa siya ganong danas dati. Pero kasi grabe ko nga sa inyo sa mga ibang vlogs ko, may kanya-kanya po tayong mga sintomas. May pagkakaiba po yung mga sintomas natin. Kung mayroon po kayo niyan, tapos pina-check up nyo naman, okay naman, baka kasama po yun. Ganun lang po. Hindi ko naramdaman yan pero siguro sa palagay ko, sa imagination nyo lang, imahinasyon nyo lang yan. Sumasakit din po ba yung katawan nyo? Tapos sinesearch mo yung nararamdaman mo, hirap makatulog. Sumasakit din po katawan. Opo, kasi alam nyo kung bakit. Pag may anxiety kasi, akala mo sa katawan mo laging pagod, laging parang nangingimay, mga ganun. Parang walang lakas yung mga kasukasuan mo. Ganun po yung may anxiety. Tapos parang laging masakit ang katawan. Bukod sa katawan, dibdib, likod, sumasagot, masakit. Ulo, basta part ng katawan. So masakit talaga yan. At saka yung sinesearch mo yung yun ang iwasan nyo po, yung sinesearch mo yung mga sakit-sakit sa Google. Di kaya pinapanood nyo yung mga, kumbaga, ang mga sintomas na yun kung tapos may makikita kayo sa sinearch nyo na nagbibigay ng takot sa inyo kasi may mga ganun mas lalong lalala ang anxiety nyo. Kaya nga, kung may anxiety kayo, huwag na kayo mag-search ng mga kung ano-ano, iba-iba. Manood na lang kayo ng mga nag-advise, ng mga nagpapayo, kung paano po makalma isip nyo, kung paano po mula sa isip nyo, mga ganun. Mas maganda po yung ganun gawin nyo. Kasi kung alam nyo, anxiety lang din naman. Kasi isip ang kalaban, napakadali na lang po yun. Pero makatulog, po normal talaga. Kasi marami kang iniisip. Ang isip mo nag-aalala lagi. Baka mamaya sa pagtulog mo, hindi ka na magising. Diba? May mga ganun talaga kagad ang inisip. Masyadong advance kasi ang isip natin pag sa mga ganun.
Sama po yan. Tanong ko lang po, sir. May mga pagkain ka bang iniiwasan nun para hindi lumala ang iyong hilo? Opo, sa pagkain marami. May vlog din po ako niyan na mga pagkain na bawal or dapat iwasan. Sa mga naunang video ko po yun. Kaya kailangan, pwede nyo pa iwasan yun. Mas ano po yun, mas nakakatulong na mag-iwas kayo muna. Sa kanyo nasubukan pag okay na po kayo. Ganun po. Marami. Panoorin nyo po sa mga ano ko, sa videos ko na mga nauna pa. Yun po.